Magandang umaga po sa ating lahat. Oh, good morning. Kumusta po kayo? Okay. Malamig po ba? Medyo. Last week, Pastor Marquan talked about and shared about Elizabeth's songs. And she talks about blessings. Okay? And blessing, we can receive blessing when we believe. Okay? And also, if going to obey and fulfill the word of God's promises. And today we're going to talk about Mary's songs. Okay? So makikita po natin dito na ang awit po ni Maria, Tagalog yun ha, okay. Ang title po ng ating mensahe ngayon is about Mary's songs o awit ni Maria. Okay? At matatagpuan po natin dito sa Luke chapter 1 verses 44 to 55. 46 to 45. So basahin po natin. Although nakalagay po diyan ang sa English, gusto kong basahin po ito sa Tagalog. Okay? Kung meron po kayong Biblia, pwede po ninyong buksan. Okay? Sa verse 46, ang sabi po niya, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin, mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salinglahi may takot sa kanya. Pinakita niya ang lakas ng kanyang bisig, nilito niya ang mga palalong isip, tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis ng walang dalang anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod at hindi niya kinalimutang kahabagan ito. Tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa lahi nito magpakailan paman. Okay. So dito po ay ating pong nakita na inawit po rito ni Maria at hindi natin alam kung paano siya nag-respond sa tawag ng Panginoon sa kanyang buhay. Kung babasahin natin pabalik ang chapter 1 ng Lucas, okay, doon po sa verse 26 ay ikinuwento ni Lucas ang pagdating ni Gabriel sa kanyang buhay. Okay? Sa buhay ni Maria. Sa verse 26 ng chapter 1, ang sabi niya, in the 6th month of the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth. Okay, so ang Diyos mismo ang nagpadala kay Maria upang sabihin sa kanya ang mga ninanais ng Diyos na sabihin kay Maria. Sa verse 27, ang sabi niya, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. So it was Gabriel. It is the messenger of God, okay, sent to Mary. And he came to her and said, greetings, O favored one, the Lord is with you. Okay. So mismo ang Panginoon ang nagsabi kay Maria nito. But ano yung sagot ni Maria? Ano yung response ni Maria? Sabi niya, but she was greatly troubled, the saying, and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, do not be afraid. Okay? Kayo kaya kung makarinig ng ganitong salita manggagaling sa Panginoon, ano kaya ang magiging reaction ninyo? Ano? Magiging response ninyo? Matatakot rin ba kayo?
Hindi rin matatakot, no? Kasi tahimik lang kayo. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb." So, noong tinawag siya at sinabihan siya ng greetings, sinabi kaagad ng Panginoon kung ano ang nais niyang gawin kay Maria. Okay? Right? And sinabi niya, "You will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus." So, doon pa lang ay nakita na natin kung ano ang nais ng Diyos na ipabatid kay Maria. And he will be great. At ang anak na ito, sabi niya, ang magiging anak mo, he will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom, there will be no end. Okay, so here, nakita po natin yung pagkakatawag ni Maria bilang magiging anak ng ating tagapagligtas ay galing sa Panginoon. And this is a precious gift from God. Ang pagkakatawag niya. Hindi niya ninais ito, kundi mismo ang Panginoon. Kapag tayo ay nagnanais, pag tayo ay nais gamitin ng Panginoon, dapat meron po tayo talagang confirmation na galing talaga sa Panginoon. Hindi yung sarili natin ang ilalagay na ang tayo maglalagay sa anumang gawain ng Panginoon, kundi mismo galing sa Panginoon. So dito, tinanggap niya ito bilang regalo. It's a precious gift from God. Gabriel first announced that Mary would be a child and give birth to a son. And this son would be named Jesus, which means the Lord saves. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his father. Now, let's see how did Mary responded. Mary responded she responded like, natakot ba siya? No. Okay? Ang sabi po niya, then Mary said to the angel, "How could this be?" In verse 34, "How could this be since I am a virgin?" Mary's response was not a sign of unbelief, but rather a request of an explanation in how this birth will take place. Okay? Hindi po siya nag-alinlangan. Pero sabi niya, paano mangyayari ito? Virgin ako. Okay? At, kailangan ko talaga na patunayan mo. Okay? Patunayan mo. At ang sabi ng anghel sa kanya, sa verse 35, "And the angel answered, said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also the Holy One who is to be born will be called the Son of God." And ang sabi ng anghel sa kanya, mangyayari ito kasi ikaw ay maglilihi sa pamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Okay? At ang kasama mo, overshadowed, the power of the highest will overshadow you. Sabi niya ganon. Therefore, also the Holy One who is to be born will be called the Son of God. So, Mary responded with trust. Okay? Nagtiwala siya doon sa sinabi ng Panginoon. Okay? Yung miracle na mangyayari sa akin is nagtitiwala ako, Panginoon. Hindi ko marilip kung ano ang mangyayari sa akin, okay? Paano ako magbubuntis? Wala akong kakilala. May kakilala akong lalaki, pero wala pa akong asawa. At wala akong relasyon kahit kaninong lalaki. Pero ang sabi ng Panginoon, maglilihi ka sa pamagitan ng banal na Espiritu. Nagtiwala siya. Mga kapatid, kung may tawag ang Panginoon sa atin, sabi mo, hindi ako nakapag-aral. Hindi ako nakapunta sa Bible school. Pero kung tinawag ka ng Panginoon, okay, walang imposible sa Kanya.
Kunin ko muna ito. He not only trusted God, but he obeyed. Okay? At yung pinatunayan pa rin ng anghel na sabi niya, ang panganganak mo ay katulad ng pagbubuntis ni Elizabeth. Sabi niya, now indeed Elizabeth, your relative, also conceived a son in her old age, and this now the 6th month for her who was called barren. Ibig sabihin dito, sabi niya, hindi ka pa rin naniniwala. Okay, sabihin ko sa iyo. Okay? Tignan mo. Sabi niya, ang iyong pinsan na si Elizabeth, na tinawag na baog, ay buntis ngayon ng 6 na buwan. Kaya nagtiwala po si Elizabeth, si Mary. At ang pangyayaring ito ay hindi po gawa po ng ating sariling isip, kundi ito ay himala ng Panginoon. We had a miracle-working God. Siya po, kung tayo magtitiwala, ang Diyos kung kikilos po sa ating buhay, okay? He not only responded in trust, but He also responded by faith. Okay? Sinabi ng anghel, ang iyong pinsan na si Elizabeth ay baog, pero buntis siya ngayon. Siya ay matanda na. Walang babae na lumipas na yung monthly period niya. Pero sa Panginoon, walang imposible. Hindi lamang po siya nagtiwala, hindi lamang po siya nanampalataya, kundi sumunod siya. So, Mary responded in God's miracle by what? By trusting God's word, by, have faith in Him, and also, He obeyed God's word in His life. Okay? Kahit na yung pagkakatawag sa niya na manganganak siya bilang isang birhen, it could cost her, yung reputation niya. Or it cost her death. Pwede siyang mamatay. Okay? Kasi pag lumabas siya sa labas at sasabihin niya, buntis ako, maaari siyang batuhin. Sa panahon na yon, kapag ikaw ay nakita na tatawagin kang immoral, okay, you will be dead. You will be what? Dead by stoning. Pero isinit aside niya lahat yon. At tinanggap niya yung salita ng Diyos at nangyari ang ninais ng Panginoon sa kanya. Meron po ba tayong ninanais sa buhay natin na miracle na manggagaling sa Panginoon? Ano yung mga ninanais mo sa buhay mo? What are you, is there any, yung wish mo na, Lord, I hope I could, right? Maaring you want to have a financial breakthrough in your life. Okay? But Mary did not only receive the word and trust it, but he obeyed. Now, if you want God to do a miracle in your life financially, what are you doing? Are you giving your tithes? So that you will have a breakthrough in your financial. Panalangin ka ng panalangin, pero hindi ka naman nagbibigay. Hindi ka kumikilos. Maybe you would like to have a breakthrough, or God will gonna make a miracle in your relationship with your husband. Pero kahit na yung Facebook account mo, itinatago mo ang passcode niya. Right? You want him to be faithful to you, but not even your Facebook account, you never want to give it to him. Yung passcode niya.
Or probably you want to have a breakthrough or have a miracle in your relationship with your children. Are you praying with them? O baka pag tumawag siya, sermon agad ang naririnig nila. Saan mo dinala yung pera? Saan mo dinala? You want them to have a good grades. Or maybe in your sickness. Maybe you're suffering sickness. Okay? And it's been a long time. And you're asking God, Lord, do a miracle. Heal me, Lord Jesus. Pero kain ka naman ng kain ng taba ng baboy. Set me free, deliver me from hypertension. But you're eating so much what? Right? You must do it. Okay? Obey what God has said to you. Trust. Mary responded, and so he became called, you are favored among women. Sumunod po siya. And because of that, he magnified the Lord. She magnified the Lord. Okay? At ang sagot niya, hindi lang po siya nagtiwala, hindi lang po siya nanampalataya, hindi lang po siya sumunod, ngunit pagkatapos po noon, nung natanggap niya ang salita ng Diyos, siya ay umawit ng ganito. And Mary said, my soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in my God, my Savior. For he who has looked unto humble state of his servant. For behold, from now on, all generations will call me blessed. For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. How did he responded? He did not magnify herself. Okay? He said, oh, deserving ko yun, ha? Right? Kasi mabuti ako. Kasi ang ganda ng ginawa ko. No! Anong ginawa ni Maria? Instead, he magnified God. Okay? When we magnify God, it leads to faith. But when we magnify ourselves, it leads to fear. Okay? Mga kapatid, kung tayo ay inatasan ng isang gawain, huwag mong sabihin dahil ikaw ay mabuti. Okay? Mary rejoices with the Lord. Mary rejoices that has the privilege of giving to the Messiah. She admits that she is a lowly maiden. She is not even prominent in the society. She is extremely poor, and even her city, Nazareth, is very insignificant. So, doon sa kanyang pagbibigay ng papuri sa Panginoon, wala pong kayabangan sa kanyang sarili. There is no what? Pagmamalaki, pagmamataas, pride, kundi yung buong puso niyang sinasabi na, Lord, mabuti ka talaga. Okay, mabuti ka sa akin. Pinupuri kita. Akong abang lingkod mo, tinignan mo, Panginoon, at binigyan mo ng halaga ang aking buhay. Panginoon, dahil sa iyo, magpupuri ako. Tataas ko ang iyong pangalan. Mga kapatid, kung tayo po'y binigyan, when we are given assignment, we need to take this as a privilege for the glory of God. If we magnify ourselves, it leads to fear. Fear that you could not meet their expectation. But when God puts you under a task, He will surely sustain you, provide your needs, and guide you all the way through. Kaya huwag po natin itaas ang ating sarili, kundi ang itataas natin, ang response ni Maria, itinaas ko ang Panginoon dahil siya ay tumingin sa akin, siya na aking
I am humbly, I am, poor, and yet God look at me and said, ay, binibigyan kita ng task sa aking kingdom, at ikaw ay tatawagin na ganito. At at lahat ng papuri, pasasalamat, ay dapat, ay ibibigay natin lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Walang pagmamalaki, mga kapatid. Okay? Tandaan po natin, tinawag tayo ng Panginoon na walang-wala tayo. Hindi nga tayo karapat-dapat na bigyan ng tiwala niya sa atin. Ngunit dahil sa kanyang kahabagan. At ito yung pangatlo na nais kong sabihin. Dahil sa kanyang kahabagan, okay, tayo ay kanyang nilingap. Ipinakita niya yung kanyang kabutihan. Okay? Sa verse 51 hanggang 55, ang sabi niya, He has shown strength with His arms. He has He scattered the proud into imagination of their hearts. He has put down the mighty from their thrones and exalted the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich He has sent away empty. He has helped His servant Israel in remembrance of His mercy, as He spoke to our fathers, to Abraham, and to his seed forever. So dito, sabi ang ating Panginoon, sabi niya, nakita kita. Okay? Hindi dahil ikaw ay may ginawang mabuti. Nakita kita at kinahabagan kita. Sa ating kalagayan, walang sino man sa atin ang pwedeng magmalaki sa Panginoon. Ngunit nakita ng Panginoon ang kalagayan natin. Siya ang nagbigay ng halaga sa buhay mo. Siya ang nagbigay ng task sa buhay mo. Siya ang tumawag sa iyo. At ang sabi niya ay ganito. Okay? Mary responded, He glorifies God for His power, for His holiness, and for His mercy. Mary was so humble, pero hindi po siya naging passive. Ibig kong sabihin, hindi po siya yung nanatili na ganun lang, kundi siya ay kumilos, siya ay nagpahayag ng kabutihan ng Diyos sa ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang Panginoon ay nakikita rin po tayo. Sa tingin mo, ikaw ay mababa. Sa tingin mo, ikaw ay mahirap. Tandaan mo mga kapatid, kapag tayo patuloy na magpupuri sa Panginoon, patuloy na magbibigay ng karangalan para sa kanyang pangalan, okay? Lahat ng ginawa ng Panginoon sa iyong buhay, nung ikaw ay iligtas, nung ikaw ay pinagaling, nung ikaw ay set us free from the bondage of sin, dapat hindi po tayo mananatiling nakatayo ay nakaupo. Dapat tayo humahayo at ipangalap ang kabutihan ng Diyos sa nagginawa sa inyong mga buhay, katulad ng ginawa ni Mary. Kaya, palaging sinasabi ng ating mga pastor, okay? Pag tayo ay may kingdom group, pumunta po tayo upang madagdagan ating kaalaman sa salita ng Panginoon. Okay? Upang tayo ay humayo, we need to go out and share the gospel of goodness. Okay? Share the gospel of the Lord, who made you saint in His kingdom. Makasalanan tayo noon. Pero ginawa niya tayong banal sa kanyang harapan. Why? Dahil sa kanyang kahabagan. Dahil sa kanyang kabutihan. Kaya sabihin mo sa mga hindi pa nakakilala sa kanya, na sabihin mabuti ang Diyos. Siya nagliligtas. Siya nagsiset free sa ating mga kasalanan. Humayo tayo mga kapatid. Huwag tayong manatili na nakaupo. Humayo tayo. Sabihin natin, huwag natin antayin yung sasabihin ng ating mga pastor na may outreach tayo. No, we need individually, even when you go to school and send yung mga alaga natin sa school, if there's anyone, share the gospel. Just like what Mary did. He is not passive. And yet,
he obeyed. He shared the good news. He said, God is merciful. Come, taste Him. Okay? Feel Him. Mabuti siya. Dakila siya. At hanggang sa ngayon, siya ay nagsasabi na mabuti ang Diyos. Nakita kita sa iyong abang kalagayan. Pero ngayon, dahil ikaw ay tinawag ko, nilinis kita, pinalaya kita sa iyong kasalanan. Ngayon, humayo ka at sabihin mo ang kabutihang ginawa ko sa iyo. At huwag kang manatili na nakaupo lamang. Ang bawat isa sa atin binigyan ng mga gifts ng Panginoon. At ang mandate ng Panginoon, go and make disciples. Share the word of God. Okay? For the kingdom of God is near. Friends, ito yung sinasabi. Ang Pasko ay hindi lamang pagtanggap ng regalo. Ang Pasko ay pagsunod sa kalooban ng Diyos sa atin tulad ng ginawa ni